Patuloy po at tumitindi po ang sigalot dito po sa West Philippine Sea, yung tension po. Dahil po sa ginagawang agresibong patuloy at paulit-ulit na ginagawa ng China. Ito po ay nakalap natin sa isang news outlet, particular po dito sa may News TV5 at sa iba pa pong media outlet na ito pong Amerika ay hindi na talaga nagugustuhan itong ginagawa ng China. At ang mga bansa po dito sa Asia, hindi lang po ang Pilipinas ang nakakaranas, maging ang iba pang mga bansa na maliliit sa Southeast Asia o dito po sa Asia ay hinaharas at binubuli ng China at ang mga sanhi kung bakit ginagawa ito ng China ay ang pag-aangkin sa teritoryo. Ngayon itong mga bansa na to na nakakaranas ng parehong sitwasyon na ginagawa sa atin ng China ay nagkakaisa na at nagkakaroon na sila ng unity, pagkakaisa para kondinahin at bigyan ng lakas ng loob ang bawat isa kung sakali man na merong hindi magandang gawin itong China ay talagang pagtutulungan ng mga bansang ito ang China at siguradong itong Amerika ay pangungunahan din itong ginagawa ng China sa ating teritoryo o sa mga bansang nakakaranas ng pangaharas ng China. At nakakalalay po dito ang Amerika at ang mga bansang kapanalig o kaalyado ng Amerika. Dahil mismo ang Amerika din ay nakakaranas din ng hindi magagandang salita o panglalait itong China. At ang US State Secretary na si Marco Rubio ay nagpahayag na ng pagkondena dito sa China. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon dahil ito po ay talagang napakainit ng usapan po dito sa West Philippine Sea at sa ginagawa na itong China. Parang mayroong gustong patunayan ng China na hindi maintindihan. Hindi naman nila magawang umatake o hindi nila magawang pangunahan kung talagang malakas silang bansa. Isasample na lang natin dyan yung Germany, di ba, noong World War II. Ay mismong pinangungunahan nila kung ano yung mga bansang gusto nilang sakupin. Kahit alam nilang napakalakas din ng Allied Forces na pangunguna ng US, ay walang takot ang Germany na lumaban at harapin ang hamon ng gera. Hindi katulad na itong China ay puro pagbabanta, puro panghaharas, puro pananakot, ngunit hindi naman kaya makipagsabayan. Yan po ang bibigyan natin ng reaksyon at komento ngayong dito po sa ating pag-uusapan. Okay, at bago po yan, sana po ay i-like, share, and subscribe nyo po ang YouTube channel Friendly Talk TV para po tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at talakayan sa nangyayari dito sa loob at labas ng ating bansa. Okay, at ito pong sinasabi ko na to ay related po ito dito sa video na ating ipi-play dahil nga po ito rin ay isa sa pagkondena dito sa nangyari itong nakaraan yung ginawang muntik-muntikan ng magkaroon ng collision ang BFAR research plane natin dito sa PLA Navy chopper na halos dumikit. At napakadelikado po ng ganong maneuver. At marami pong bansa ang kumundena rito sa ginawa na to ng China.
So, bago po natin bigyan ng reaksyon, play muna po natin itong video. Tinawag namang irresponsable ng Amerika ang pagbuntot ng China sa eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa may Bajo de Masinloc. Ayon kay U.S. State Department spokesperson Tammy Bruce, suportado ng Amerika ang Pilipinas sa pagkondena sa hakbang ng China. Lumapit ng hanggang 3 metro ang helicopter ng People's Liberation Army sa Cessna plane ng BIFAR nitong Martes. Nauna ng ginit ng China Air Force na iligal na pumasok sa airspace ng China ang Pilipinas. Lumabag daw hindi lang sa international law kundi pati sa batas ng China ang Pilipinas. Para naman kay Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ito na raw ang pinakamapanganib na insidente sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kabila nito, magpapatuloy pa rin ang mga misyon ng PCG at BIFAR sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Regardless of how the level of or scale of aggression that they're doing, this is outright illegal and unlawful. But we don't want to interpret this that China really wants to escalate the tension to the next level. We can assume that probably this is the only recourse that they have. Nothing will change. The Philippine Coast Guard will still carry out maritime patrol in our exclusive economic zone. Samantala, 3 mangingisda ang nawawala matapos banggain ng... So, yan po. Yan po yung galing po sa TV5, yung pagkondena ng US sa ginawa ng delikadong maneuver ng PLA Navy chopper na dumikit dito sa BIFAR plane, research plane ng BIFAR. At tinawag na irresponsable. Pero sa kabila po niyan, ay nagawa pa rin ng China na magpakalat ng fake news. Dahil ang Pilipinas daw po ang lumabag sa international law, maging sa kanila daw na kanilang batas. Itong China na to ay hindi mo maintindihan kung sila ba ay merong sayad sa mga ulo o hindi natin masabi kung ano ang tumatakbo sa utak nila. Bakit ganun ang kanilang mga sinasabi. Alam naman nila na ang West Philippine Sea at yung Bajo de Masinloc ay sakop po ng ating Exclusive Economic Zone or EEZ dahil 200 nautical miles lang po ang layo niyan dito sa ating kalupaan. Mantalang sa kanila ay humigit kumulang ilang daang metro o ilang daang nautical miles ang layo ng West Philippine Sea o yung nasasakop dito sa may Bajo de Masinloc at yung iba pang mga isla dyan. At itong BIFAR ay nandoon po sa location na yun nung lapitan ng China. Okay, at pagkatapos nilang i-radio challenge ay dinikitan po nila ang ating BIFAR chopper. So ang mga ganitong insidente po ay matinding o nagkakaroon po ng matinding pagkabahala, lalong-lalo na po sa international community at hindi lang po yan sa atin. At tinawag yung mga aksyon ng China na yung parang irresponsable, imprudente, hindi profesional. Kaya po ang US ay naglabas na rin ng kanilang galit at binatikos na rin itong China. At magkakaroon po yan ng mga sunod-sunod na military exercise dito hanggang Taiwan Strait, hanggang dito sa Indo-Pacific. Lalabas po yan, ay tatagos po yan dito sa West Philippine Sea. At wala pong gagawing abiso dyan ang US at ang mga European country sa kanilang gagawing military exercise.
Dahil pagkatapos po niyan, siguradong itong China rin ay gagawa rin ng kanilang version. Gagawa rin yan ng kanilang version ng kanilang military exercise. Ganyan po ang kanilang estilo. Yung manindak o magkaroon lang ng pangamba, takot. Pero siguro, mas maganda kung ito, magkaroon lang to ng konting aberya itong China at masubukan lang nila kung gaano katindi ang gagawin pahirap sa kanila ng US kung sila ay magkamali sa kanilang kalkulasyon sa pagpasok o pagsakop dito sa Taiwan at dito sa atin. Dahil ang Estados Unidos at ang kanilang suporta dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng Mutual Defense Treaty ayon sa pahayag ng US Department of State ng Estados Unidos kasama ang kanilang mga kaalyado. Okay, hindi yung Pilipinas laban sa mga hindi ligtas at irresponsableng aksyon ng Chinese People Liberation Army upang palakasin ang alyansa natin dito sa US. Okay, nagsagawa ang magkasanib na air patrol ang mga puwersa ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Okay, at naglayag po itong nakaraan lang 2 beses po naglayag o dumaan ang US at kasama rin dyan ang Pilipinas, yung kanilang naval military exercises upang ipakita dito sa mapang-abusong China na to na malakas ang alyansa ng US at ng Pilipinas. Kaya huwag nilang susubukan talaga na hindi gumawa ng hindi tamang aksyon dahil ang US po ang kanilang makakabangga. Hindi lang ang US, maging ang ibang bansa sa Asia. Mamaya babanggitin po natin kung sino-sino yung mga bansang nakaranas ng pambubuli dito sa China at meron pong tinatawag na meeting o magkakaroon po ng pagpupulong, pagsasama-sama po itong mga bansa na nakaranas. At hindi lang po tinutukoy kung saan pong bansa gagawin ang kanilang pagpupulong. Dahil po, iisa lang ang kanilang layunin. Ito ay masiguro na ligtas at madidepensahan ng mga bansang ito ang kanilang sariling bansa laban dito sa China. Okay, itong si Secretary of State, yung Secretary of State ni Donald Trump, si President Donald Trump, na si Secretary Marco Rubio. Ito po ay senator ng US, ngunit kinuha siya ni Donald Trump bilang Secretary of State. Ay talagang naggalit at kinausap, nag-courtesy call dito kaya sa ating foreign ministry na si Enrique Manalo. At binigyan din ni Rubio na ang mga kilos ng China ay sumisira sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon at labag sa pandaigdigang batas. At muling tiniyak ni Rubio sa China na ang Pilipinas at ang US ay merong ironclad na tinatawag. Samahan na sintigas ng bakal na pangako ng Estados Unidos na depensa ng Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Kaya mag-ingat-ingat ang China rin sa kanilang mga ginagawang mga pagkilos. Dahil pagka nangyari yan, hindi pwede ang sorry dyan o apology. Dahil akupwar po ang mangyayari sa ganon na paraan ng China. At siguradong mai-invoke
yung Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Amerika. At wag naman po sanang mangyari yun dahil wala pong may gusto ng gera. Maging ang China, hindi po nila gusto ang gera. Kaya nga po ginagawa nila ay puro pananakot lang. So, malalim po ang pagkabahala ng ating ni Manalo at ni Secretary Manalo at ni State Secretary Rubio sa ginagawa po ng China. So, ito po yung mga bansa na nakakaranas ng pambubuli sa China. Ito po ay sa Asia. At ito po ay magkakaroon ng assembly o pagpupulong. Dahil meron na pong napabalita na magsasama-sama po itong bansa. Okay, unang-una po rito, yung Pilipinas nga po, tayo. Ang ating ang ginagawa po sa atin ng China ay yung West Philippine Sea. Okay, patuloy ang agresibong kilos ng China sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga artificial na isla, pangahara sa mga barko ng Pilipinas at paglalagay ng mga maritime militia sa pinag-aagawang teritoryo. Okay, at hindi lang po sa maritime maging sa ating aerial. Okay, aerial territory ay hinaharas tayo na itong China. Pati sumunod dyan yung sa Scarborough Shoal at ang Spratly Island. Pinipigilan ng China ang mga Pilipino mangisda at tinataboy sila mula sa tradisyonal nilang pangingisda. Ito pong Scarborough Shoal at Spratly ay malapit po yan dito sa lokasyon ng Palawan at ng Zambales. Okay. Sumunod na bansa po dyan itong Vietnam. Vietnam po nakakaranas din ng panghaharas dito sa China. Ang kanila naman pong nirereklamo dito sa China ay yung Paracel Island. Tsaka yun nga po, sakop din kasi dyan yung Spratly Ayon sa Vietnam, illegal na inaangkin ng China ang Paracel Island na malapit sa kanilang bansa. Dahil noong 1974, okay, madalas ding magkaroon ng tensyon sa Paracel Island dahil sa pagtatayo ng China ng mga pasilidad ng military. Di ba? Nagtayo po sila ng artificial island na ginawa nilang military. Yung po, malapit po sa Vietnam, yung Paracel Island, ay meron din po artificial island doon ang China na ginawang military camp. Sumunod, yung ginawang pang-harassment dito sa mga Vietnamese fishermen. Naiulat ang mga kaso ng Vietnamese fishing boat na hinaras at sinira ng China Coast Guard. Meron pa nga napabalita na yung fishing boat ng Vietnam ay sinunog ng China. Nagka-tension po nun. Sumunod dyan yung Malaysia. Itong Malaysia rin ay medyo nakakaranas din. Yung exclusive economic zone ng Malaysia, pumasok ang China Coast Guard at survey ship. Yung yung research and survey ship sa loob ng EEZ ng Malaysia nang walang pahintulot. Partikular sa mga oil exploration site ng South China Sea. Dahil kasi po, dito sa EEZ ng Malaysia, nandiyan po yung tinatawag na Petronas mining ng Malaysia. Yung Petronas po na yan po ang pinakamalaking industrial o malaking pinagkukunan ng langis ng Malaysia. At yan po ang di ba, kita nyo yung mga ginagawa ng China, pati yung Petronas kung nasaan nakalocate yung itong kanilang oil mining, hinaharas po yan ng China. At isa pa dyan yung Scarborough Shoal, kung tawagin nila yan ay James Shoal, inaangkin ng China kahit na nasa loob ng kanilang teritoryo. Sumunod yung Indonesia.
Sa Indonesia naman po, yung tinatawag na Natuna Island, pinapasok ng China po yan. Hanggang ngayon, magpahanggang ngayon, yung mga Chinese fishing boat, doon po naglalagay yung fishing boat ng mga China, ng Chinese. At hinaharas yung mga mangingisda ng Indonesia, ng mga mangingisda ng China. Dahil may nakabaka po dito na militia boat ang mga China. Ito po ay sakop ng Malaysia, ay ng Indonesia, yung Natuna Island, kahit wala silang illegal o kahit wala silang legal na karapatan doon sa Natuna Island. Yung diplomatic protest na paulit-ulit na ginagawa ng Indonesia laban dito sa China, yung mga illegal na aktibidad doon sa kanilang teritoryo. At yung pinakamatindi etong sa India, kasi nagkaroon dito ng tinatawag na nagsalpukan talaga. Kasi ang India at ang China ay border lang po ang pagitan niyan. Yung tinatawag na Ladakh and Arunachal Paradise. Okay. Yung Pradesh pala, Pradesh. Arunachal Pradesh. Nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng Chinese at Indian troops sa Himalayas, particular doon po sa Galwan Valley noong 2020. Yung sundalo po ng China at ng sundalo po ng India. At muntik na po magkaroon ng gera dahil may mga namatay na Indian soldier. At nung bumawi naman po ang India, ay wala na yung mga sundalo ng China. Ngunit hindi nagustuhan ng India yung ginawa ng China. Kaya agad na binakuran ng India yung tinatawag nila na Arunachal Pradesh na border po ng China at ng India. Yung agawan po dito sa border ay patuloy ang tension dyan dahil malawak po kasi ang border na yan at puro bundok po ang area na yan. At hindi natin maintindihan kung bakit itong China ay ang laki na nga ng bansa nila. Pilit pa rin nilang gustong kontrolin yung lugar na yon. Dahil nga po yung tinatawag nila na line of actual control, kung saan may mga naiulat na pisikal na nagkaroon ng sagupaan na sundalo ng dalawang bansa. Kasi yun po yung kaya inaangkin niya ng China dahil yan po yung pinaka easiest way para tumagos doon sa border ng China papunta dito. Madadaanan nga lang talaga nila itong India dahil sakop pa rin po yan ng India. Parang di natin alam kung palabas siya ng Mongolia o Nepal. Yun yung pinaka easiest way na gagamit land transportation. Ngunit inaangkin din po yun ng India. Okay. At ito pa yung pinakamatindi naman. Itong sa India kasi sa China nagkaroon talaga ng dito, ng banggaan. Ito naman yung sa Taiwan. Yung sa Taiwan po ay matagal na itong kiniklaim ng China na One China policy daw dahil kanila daw ang Taiwan at dapat daw ang gobyerno ng China ang umiral dyan. Ngunit ang Taiwan ay sinasabing meron silang sariling gobyerno at hindi sila kailanman magpapadikta dito sa China. Kaya meron military threat. Madalas nagpapadala ng China ng mga fighter jet at warship sa paligid ng Taiwan bilang pagpapakita ng lakas. Yung kanilang diplomatic pressure din, pilit na pinipigilan ng China ang Taiwan na makilahok sa mga international organization tulad po ng United Nations at ng World Health Organization. Kaya galit na galit ang China dito sa Taiwan. Isa pa, itong Japan. Yung Japan po, kung maaalala nyo, yung Senkaku Island. Ang tawag naman dyan ng China, yung Senkaku Island ng Japan, ay Diaoyu. Diaoyu Island daw yun nila yan.
Inaangkin ng China ang mga islang ito kahit na nasa ilalim ng administrasyon ng Japan. Madalas magpapadala ang China ng Coast Guard at fishing vessel sa lugar. Kasi dito po sa may baba, yung Basi Channel. Yung Basi Channel ay talagang atin po yan at yung kalahati niyan ay sa Taiwan. Kaya gusto nilang angkinin itong Senkaku Island para hindi na sila dumaan sa Basi at doon na sila dadaan sa taas yung Senkaku Island at gusto nila maglagay ng military base dyan, ngunit hindi pumapayag ang mga Hapon. Yung economic coercion, may mga pagkakataon na ginagamit ng China ang trade restriction laban sa Japan bilang pressure sa political issue. So marami pa po, katulad rin po ng South Korea, di ba, meron ding hidwaan dahil nga border lang din ang pagitan niyan sa China. So yan po yung mga bansang nakakaranas ng pambubuli, mga bansang kapitbahay lang halos ng China. Ngunit magpupulong-pulong po ito at pag ang nagsama-sama po itong bansa na to ay napakalakas po nito, samahan pa ng US. Yan po ang dapat katakutan ng China. Dahil pag paulit-ulit lang yung ginagawang pang-aapi ng China ay tumatatak yan sa isip at sa damdamin ng mga bansang kanyang binubuli. Kaya hindi imposible na pagtulungan ng mga bansang ito, katuwang ang Amerika at ang Australia. Nakaranas din dyan ng pambubuli sa China. Pagtulungan ang China ng mga bansang ito ay siguradong mahihirapan ang China. So maraming bansa sa Asia ang nakakaranas ng agresibong aksyon mula dito sa China, lalo na sa mga issue ng territorial dispute. Dahil dito mas pinapalakas ng mga bansang ito ang kanilang diplomatic relation at depensa upang protektahan ang kanilang soberanya, katulad ng ginagawa po ng Pilipinas. So yun po ang ating reaction dito. At nawa po ay magkaroon ng unity yung mga bansang to sa Asia para palakasin ang sama-samang protesta nila laban dito sa China. At dahil po ang US ay talagang nagagalit na at hindi na nagugustuhan ang ginagawa netong China. So hanggang doon na lamang po ang ating kwentuhan dito. At kung may reaction po kayo at meron din po kayong komento dito sa ating pinag-uusapan, comment down below na lamang po. Hanggang sa muli po nating kwentuhan at salamat po sa inyong pagbisita. Ito po ang inyong lingkod, ang Friendly Talk TV. Maraming salamat po and God bless.